Xiao. Sino ang bagong kaibigan na ito? Bakit hindi ko pa siya nakikita? Hindi mo ba ako papakilalan sa kanya? Han Xiaokui, huwag pagtangkaan ang kaibigan ko. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba ako pwedeng makilala siya kahit sandali? Anong klaseng tao ka ba? Sino ba ang hindi nakakaalam? Tumigil ka sa pagkukunwari mo. Mukhang ang imahe kong Han Xiao ay talagang malapit sa puso ng lahat. Wu Xiao. Dahil alam mo naman kung anong klaseng tao ako, dapat mas alam mo na, ang mga gusto ko ay wala pang nakakaiwas. Akala mo ba kung hindi mo sasabihin sa akin, magiging epektibo yun? Ang taong ito ay isa, siguro'y may sakit sa pag-iisip. Han Xiao, alam ko kung sino siya. Ang taong bayolente at ang taong may sakit sa pag-iisip ay magkakilala. Mukhang may katuturan. Wala naman siyang mataas na katayuan. Isa lang siyang hamak na kasambahay. Kung magagamit ang kamay ni Han Xiaokui para alisin ang kasambahay na ito, napakaganda ng ideya na iyon. Oh, ang ganda-ganda niya. Pero isa lang pala siyang hamak na kasambahay. Sayang ang biyaya. Wu Xiao, pahintulutan mo akong makipag-usap sa kaibigan mong kasambahay. Malay mo, baka mapabuti ko pa ang estado niya sa buhay. Magpasama ka sa nanay mo. Zhu Qing, umalis na tayo. Wu Xiao, huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Alisin mo ang marumi mong kamay. Anong nangyari doon? Anong sitwasyon ito? President Yu, saan kayo pupunta? Grabe, sobrang astig ni Xiao. Mas mabilis pa siyang kumilos kaysa sa akin. Pero, ganito kaya, magdadala ba ito ng gulo kay Xiao? Mukhang, ang reputasyon ko bilang Han Xiao, mukhang hindi pa pala ganoon kalalim sa mga tao. Mayroong naglakas loob na kumalaban sa akin. Wu Xiao, alam mo ba, ang magiging kapalit ng sampal na ito, gaano kabigat? Ang iba, takot sa pamilyahan ninyo. Ang pamilya mo namin, hindi takot. Kung kinakailangan, makikipagdigma kami. Mukhang hindi mo alam kung bakit sila takot sa akin. Alam mo ba kung bakit? Ako ay nagpapanatili ng 200 na abogado para sa sarili ko. Tama. Ako, bilang tao, ay mahilig maglaro ng marumi. Kung pag-uusapan ng negosyo, mas malaki kaysa sa pamilyahan namin. Nakakita na ako ng marami. Pero kung pag-uusapan ng paglalaro ng marumi, mas magaling pa sa akin, si Han Xiao. Wala pa akong nakikitang ganun. Nagkamali ako. Ang taong ito ay hindi baliw, kundi isang pervert. Siyempre, ako naman ay hindi rin. Ganoon ka, Paikon. Hindi rin ako basta-basta nagnanais na maglaro ng marumi sa iba. Kung hindi, kapag nagkaroon ng kaso, talagang may inis ako ng husto. Kaya kung ibibigay mo na lang ang maliit na babaeng kasambahay na ito sa akin, ang sampal na ito kanina, ay makakalimutan ko na. Kung hindi, kapag nag-iisa ka, mag-ingat ka na lang. Bibilang ako ng 3. 3, 2, 1. Gusto ko lang malaman kung anong mangyayari kapag tinadyakan kita. Anong magiging resulta nito? Talaga nga, sa laban, kinakailangan pa rin na bawat suntok ay tumama para mas kapanapanabik. Yu Qingzhou, anong ibig mong sabihin? May ginawa ba akong mali sa'yo? Ang pakikialam mo ba ay hindi na masyadong malawak? Siya ay tao ko. Sabi mo kung hindi ba kita na insulto, tao mo. Han Xiao, hindi ko sinasadya. Nakalimutan ko kanina ang sabihin sa iyo na nagawa mong magpakababa sa harap ko. Umalis. Sinong nagsabi sa iyo na pwede ka nang umalis? Yu Qingzhou. Anong ibig mong sabihin? Gusto ko lang malaman. Kung tumama itong sipa ko, magkakaroon ba ng resulta? Hindi kaya. Gusto mo bang maglaro ng marumi laban sa akin? Yu Qingzhou, tama na yan. Bibigyan kita ng 3 bilang. 3. 2. Wala. Ang unang sipa na iyon, walang epekto. Ang pangalawa bang sipa na ito, wala ring epekto. Yung sampal ni Wu Xiao, wala rin bang magiging epekto? Alam ko na si Han Xiao. Talaga naman, hindi madaling masaktan. Kung ganun, hindi rin ako magagalit. Ako na ang bahala sa gastusin sa ospital mo. Pwede ka nang umuwi. Sabihin mo sa 200 tao mo. At sa mga abogado nila na aidmanda ako. Hindi ko na kailangang istorbohin si President Yu. Yu Qingzhou,
Bigla kong napansin. May konting karisma ka bilang lalaki. Xiao Xiao. So, gusto mo ba? Napakasalan ng aming first young master you. Xiao Xiao. So ikaw, gusto mo bang pakasalan ng aming first young master you? Huwag mag-matchmake ng basta-basta. 我没有让别人养蛊。 Tinulungan mo lang si Xiao Xiao kanina. Ibig sabihin, hindi mo naman siya ayaw, di ba? Magustuhan at hindi ayawan. Magkaibang bagay yun. Tama, pakiramdam ko lang, na may konting pagkalalaki siya. Karisma, yun lang. Pero hindi naman sobra. Lalo nang hindi sapat para gustuhin kong magpakasal. Malayo pa tayo roon. Ayokong mangyari. Nasa murang edad ay mamatay. Dahil lang sa isang lalaki. Wu Xiao Xiao. Huwag mong ipilit ang mali mong pananaw. Sa iba, sarilihin mo na lang iyan. 啊？哦。 President Yu, kailan ka pa naging sobrang concern sa damdamin ng iba? Ang iniintindi ko ay 关心的是 ang katatagan ng lipunan. Magsisimula na ang auction. Bilisan nating pumunta roon. Ay, Zhu Qing, maupo ka sa tabi ko. Mag-usap na rin tayo. Sige, President Yu, hihiramin ko ang isang tao mula sa'yo. Hindi ka naman tututol, di ba? Sige lang, Kuya Han. Sobrang inaapi tayo nitong si Yu Qingzhou. Naglakas loob siyang ipaubaya ka, na mapahiya sa harap ng maraming tao. Akala mo ba hindi ko alam iyon? Kailangan pa bang sabihin mo, Kuya Han? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Ang sinasabi ko ay, palalampasin na lang ba natin ito? Ano? Gusto mo rin bang mamatay ako? Alam mo ba na, iyong sipa kanina ni Yu Qingzhou. Kung ikamamatay ko iyon, walang mangyayari sa kanya. Ano? Kung ganoon, tiisin na lang natin. Malapit nang magsimula ang auction. Mangyaring magsiupo na ang lahat. Xiao Xiao, umupo tayo sa likod. Natatakot ka bang may sabihin silang masama sa iyo? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Tingnan natin kung sinong maglalakas loob magsalita. Wala. Sa likuran, kasi, mas madali akong makakapagmasid. Sa ilang babae rito. Alamin kung sino ang mas nababagay. Para kay Yuda Xiaoyi. Umupo. Ikaw at si Yuda Zhangkai. Anong laro ba ang ginagawa ninyo? Walang laro rito. Isa itong misyon. Ang misyon ko naman, ay hanapan si Yuda Xiaoyi, ng asawa. Sino ang nagbigay sa iyo ng misyong ito? Siguro si Madam Yu. Ganun ba? So, mayroon na bang progreso ngayon? Maaaring sabihin na wala pa ring progreso. Matibay ang puso ni Yuda Xiaoyi, parang bato. Ang hanapan siya ng babaeng magugustuhan niya ay napakahirap. Baka naman, hindi ganun kahirap. Alam mo ba kung sino ang gusto niya? Bakit ka umupo dito? Si Yuda Zhangkai, siguro naman. Nag-aalala ka pa rin ba tungkol sa akin? Na baka tinuturuan ko ang iba ng maling pananaw. Sa tingin ko lang, mas maluwag sa likod. Oo, tama. Medyo maluwag nga sa likod. 30 milyon, unang bid. Hindi mo pa nasasabi sa akin ang lahat. Kanina gusto kong sabihin. Huwag kang magmadali. Ang taong hinahanap mo, maaaring lumabas na siya. Hintayin mo na lang na matuklasan mo. Opisyal nang nagsimula ang auction. Ito ang unang item na ina-auction. Isang sikat na painting mula sa Song Dynasty. 30 milyon, una. 30 milyon, pangalawang bid. 30 milyon, pangatlong bid. Binabati kita, MS, by Ruaway. Sa halagang 30 milyon. Binili ang aming item na ito. Ang ikaapat na item sa auction. Kuya Qingzhou, ang beans na ito ay akin. Binili ko ito para kay Lola Yu. Tulungan mo akong dalhin ito sa kanya mamaya. Sana kapag sinuot na ito, agad siyang gumaling. Kung sa tingin mo ang bagay na ito ay kapaki-pakinabang, mas kailangan mo pa siguro ito para sa sarili mo. Nakakainis. Si Yu Qingzhou sa akin. Wala nang mabuting pakikitungo. Lahat ay dahil sa babaeng tagapaglingkod na iyon. Talagang wala man lang. Kahit kaunting konsensya. Dati wala kang pagkakataon. Ngayon, ang dakilang si President Yu ay may mahal na sa puso. Mas lalo ka nang walang pag-asa. Tama na, Zhu Qing. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa pagpapasama. Halika, tingnan mo kung may magugustuhan ka. Kung meron, kunin mo na. Ako ang sisigat sa gastos. Hindi na kailangan. Wala akong interes dito. Hindi talaga ako interesado sa mga ito. Sunod na ang auction ng Rose Stones. Ang panimulang presyo ng bawat isa ay 1 milyon. Mahilig ka ba sa pagbubukas ng Rose Stones? Kung ganun, kumuha ka ng ilan para maglaro. Subukan mo lang. Hindi, Xiao Xiao. Ang isang ganitong bato lang. Isa ay nagkakahalaga na agad ng 1 milyon. Usapang sugal lang ito, swertehan.
Kapag walang lumabas na jade, para ka nalang nagaksaya ng pera. Pero kung meron, maaabot mo ang ilang beses na halaga. Pwede pang daan-daang beses ang tubo. Ilang beses hanggang daan-daang beses. Magkano na kaya yon? Xiao. Yung jade na sinasabi mo, nasa loob ng bato. Ang berdeng bagay. Oo, tama. Nakakita ka na ba noon? Hindi lang basta nakita. Ang buong templo namin. Ang sahig ay puro. Ganitong berdeng bato. Guro, tingnan niyo ito. Bakit iba ang batong ito? Nag-iba ng kulay ang batong ito. Ang berde-berde. Ang ganda tingnan. Gusto ni Chinga ng ganitong bato. Bato na ganito. Kung ganun, gagawin kong ganito ang daanan. Ginawa ninyong ganitong kulay ang lahat, para araw-araw itong makita ni Chinga. Sige. Guro, sa wakas, alam ko na, kung bakit ako nakaupo rito. Dahil hindi mo alam ang halaga ng mga bagay. Kung alam mo lang na ang mga iyon. Ang berdeng mga bato ay napakamahal. Hindi mo na kailangang maghanap ng trabaho. Sa pamamagitan ng panghuhula, at hindi mo na rin tatanggapin. Ang 1 milyon ni Lola. Ako naman, hindi ko kailangang bumaba ng bundok para protektahan ang reputasyon mo. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Zuching, ayos ka lang ba? Ayos lang. Xiao. Dumating na ang tsansa mo para yumaman. Magbibigay ako ng 1 milyon. Pipiliin ko ang pangalawang bato. Gusto mo pala. Ang pagbubukas ng mga raw na bato. Sige, piliin mo lang ng basta-basta. 2 o 3 para pampalipasores. Hindi mahalaga kung kumita o hindi. Gusto ko rin yung pangalawang bato. Mag-aalok ako ng 3 milyon. Isang utusan lang pero gusto ring magpasikat. Hindi pwede. Habang nandito ako, kalimutan mo na ang plano mo. Nandito na naman si Bai Ruawei. 5 milyon. Hindi ako naniniwalang kaya mo. Wu Xiao. Gumastos ng ganito para sa isang utusan. Magpatuloy sa pag-aaksaya ng pera. 10 milyon. 15 milyon. 20 milyon. 1 bilyon. Ano? Si Yu Qingzhou ay talagang handang maglabas ng ganito kalaki. Maglabas ng 1 bilyon para sa babaeng ito. Bumili ng isang hilaw na bato. Hindi ba siya natatakot na? Walang makuhang magandang resulta. Maubos ang lahat ng puhunan. Kahit mayaman, hindi ganito ang tamang paggastos. Kuya Qingzhou, paano mo nagawang maglabas ng ganito kalaking halaga para sa babaeng ito? Tinuturuan mo ba ako kung paano gumastos? Nag-aalala lang naman ako para sa'yo. 1 bilyon. Napakamahal para sa isang hilaw na bato. Sino nagsabing isa lang ang gusto ko? Alin pa ang gusto mo? Gusto ko rin ang 3 bato at 7 bato. 4 na bilyon. 4 na hilaw na bato. Ano? Dapat wala nang magtataas pa ng presyo. Tama. Deal. 4 na bilyon. Mukhang talagang ang minaliit natin si President Yu. Simula ngayon, hindi ko nasasabihin na si President Yu ay walang alam sa romansa. Talagang sa panliligaw. Hindi siya nagtitipid. Mr. Yu, hindi ka ba natatakot na baka walang jade sa loob? Kung wala nga, parang pakinggan na lang ang tunog. Napakaastig ni Mr. Yu. Pero pinapangako ko sa'yo, hindi kita palulugihin. Sigurado kang hindi malulugi. Ano ang ipinanagpapalagay mong sigurado? Akala mo ba may X-ray vision ka? Isang tingin, tiyak na tama agad. Talagang sanay akong tumingin ng tama. Grabe ang yabang mo. May lakas ng loob ka bang gupitin ito ng harapan? Bakit hindi ko magagawa? Papapuntahin ko agad ang tao para kuhanin ang makina. Hindi na kailangan. Hindi ko akalaing talagang lumabas ito. At ito pa ang pinakamataas na klase. Imperial Jade Green ito. Sa pag-isang pirasong Imperial Jade Green na to, 4 na bilyong halaga na ang bawi. Mula dito pa lang. Papaano nangyari iyon? Trinabaho lang ng swerte. Siguradong swerte-swertehan lang to. Iyong iba. Sigurado, wala nang maibubunga. Lahat ito, Imperial Jade Green. Anong karapatan niya? Bakit siya meron ng ganitong kaswerteng pagkakataon? Para sa'yo. Sinabi ko naman, di ba? Hindi kita pagbabayaran ng kahit ano. Ikaw ang kumita ng pera na to.
Itago mo na lang. Hindi magiging tama iyon. Ang naglabas ng pera, sa kanya iyon. At sasabihin ko sa'yo, ang isang lihim. Actually, ang mentor ko, ay sobrang yaman. Gaano kayaman ang sobrang yaman? Parang nakakabuhos ng salansan ng pera. Sa bagay, talagang mayaman nga iyon. Bakit? Baka gusto mo nang bumalik, para manahin ang ari-arian ng iyong guro. Paano naman mangyayari yon? Mayroon pa akong misyon na hindi natatapos. Ngayong nabanggit mo, kahit papaano, kumita ako ng kaunting pera ngayon. Pero ang pagpapalapit sa kanila, walang kahit anong progreso. Ayos lang, hindi ako nagmamadali. Kanina ikaw, nang magpukpok ka, nasaktan ba ang kamay mo? Huwag mo naman akong gawing parang mahina, para lang sa isang bato. Paano naman ako masasaktan doon? Mukhang totoong ang hindi nasaktan. Sinabi na ni Zuching na hindi siya nasaktan. Bakit ba parang hindi ka pa rin tumitigil sa kap-kap? Nagche-check lang ako. Ganun pala. Napakabait pala ni President Yu. Di tulungan mo rin ako. Suriin mo rin ng mabuti. Pakiramdam ko ang kamay ko. Parang nasaktan din. Kung may sakit ka, magpunta ka sa ospital. Hindi naman ako doktor. Tingnan mo yung asal mo. Xiao, nasaktan ka rin ba? Tingnan ko nga. Hay nako, talaga namang si kapatid na Zuching. Maunawain talaga sa tao. Huwag kang mag-alala. Bukas, kapain mo lang ang lalaki, gagaling ka na. Zuching, hintayin mo ako bukas, sasanduan kita. Sama-sama tayong lumabas. Sige, kita tayo bukas. Hindi ka pwedeng sumama sa kanya. Hindi ka pwedeng sumama sa kanya. Bakit? Sabi ni Xiao. Sumama ka sa kanya para makakita ng mas malawak na mundo. Oo, makakatulong ito sa paghahanap ko ng asawa para sa'yo. Malaking tulong ito. Niloloko ka niya. Paano mo nalaman? Niloloko nga ba niya ako? Alam mo ba talaga kung ano ang ipinapagawa niya sa akin? Siyempre, alam ko. Sabihin mo sa akin. Tingnan natin kung niloloko nga ako. President Yu, basta, hindi ka pwedeng sumama sa kanya. Siguradong hindi magandang bagay yan. Sa tingin ko, itong si Young Master Yu. Ayaw lang niya na hayaan akong maging maayos sa pagpapamagitan. Ayaw niya akong pumunta, pero pupunta pa rin ako. Sige, sabihin mo na, President Yu. Nahanap na namin ang impormasyon tungkol kay Miss Zuching, tungkol sa kanyang mga magulang. Sige, ikwento mo ng mas detalyado. Sinuri namin ang National DNA Database, at nahanap namin ang tugma, isang taong may kaugnayan kay Miss Zuching, na may kaugnayan sa dugo, base sa edad. Malamang, ang nanay ni Miss Zuching. Ano ang pangalan niya? Linlan ang pangalan niya. Linlan. Parang pamilyar ang pangalang ito. Tama, taga Yuncheng siya. Pero mga 10 taon na ang nakalipas. Umalis na siya rito. Nasaan na siya ngayon? Hindi ko alam. Pero malamang nasa ibang bansa siya. Siya pala ay isa sa atin. Taga Yuncheng. 10 taon na ang nakalipas. Kung kailan siya umalis. Kaya noong bata siya, siguradong narito rin siya sa Yuncheng. Ako at siya noong bata pa kami. Maaaring nagkita na kami. President Yu, ayos ka lang ba? President Yu. Ayos lang ako. May mga lumalabas na pira-pirasong alaala sa utak ko. Pero hindi ko maalala ng buo. President Yu, mukhang noong bata ka pa. Malamang ay may koneksyon ka na sa Linlan na ito. Kapag natagpuan na natin siya, magiging malinaw na ang lahat. Bilisan ninyong alamin kung nasaan siya ngayon. Opo. Mukhang hindi na makapaghintay si President Yu na magkita ang mga magulang. So, noong bata pa kami, magkasama kami sa iisang lungsod. Siguro, ito na ang itinakdang kapalaran. Sa ngayon, hindi ko muna sasabihin sa kanya. Kapag natagpuan na, saka ko siya bibigyan ng sorpresa. Oo, nasaan ang tao? Paulit. Yu da Xiaoyi, Ginoong Yu. Pupuntahan ko si Xiao. Huwag kang mag-alala. Xiao, anong lugar ito? Isang lugar kung saan pwedeng mag-enjoy. Anong i-enjoy? Mag-enjoy. Mga lalaki. Maligayang pagdating sa White Horse Club. Malaking Pangulo Yu. Zuching, mukhang masaya ka dito sa lugar ko. Hindi ka nababalik ngayong gabi. Hindi mo na kailangang mag-alala. Zuching, anong pakiramdam mo? Masarap naman inumin. Hindi ko tinutukoy ang inumin.
Ang tinatanong ko ay tungkol sa mga lalaking yan. Sila ba? Medyo pwede na. Kung sa katawan lang. Kumpara kay Young Master Yu, medyo dehado pa rin. Nakita mo na ba ang katawan ni Yu Qingzhou? Oo, nakita ko na. Gaano karami ang nakita mo? Lahat-lahat, nakita ko. Lahat-lahat. Hindi. Umabot na ba kayo? Sa ganitong punto. Bakit hindi nyo pa? Diretsahang sinabi ang totoo. Diretsahin ang totoo. Hindi ko sinabi ang totoo. Sa kalagitnaan ng gabi, palihim akong pumasok sa kwarto niya para tingnan. Sinilip mo. Bakit mo siya sinilip? Siyempre, para siguraduhin. Walang diferensya ang katawan niya. Para mahanapan siya ng asawa. Zuching, paano ko ba sasabihin to? Ikaw ay sobrang dedikado. Oo nga, ako rin, ganun ang tingin ko. Pero Xiao Xiao, hindi ba sinabi mo na ang lugar na ito ay makakatulong sa akin para kay President Yu upang mahanapan siya ng asawa? Anong klaseng tulong? Zuching, alam mo ba kung bakit hanggang ngayon hindi mo pa siya natutulungang magkatuluyan? Dahil wala pa siyang gustong tao. Pwede bang isipin na ang totoong gusto ni President Yu ay ang taong lumitaw na, pero hindi mo alam na siya pala iyon. Ang taong gusto ni President Yu ay lumitaw na, pero hindi mo alam na siya iyon. Lumitaw na siya. Dali, sabihin mo sa akin kung sino siya. Sinabi ko lang na posibilidad ito. Kung totoo ngang may ganitong posibilidad, balak mo 4 na yuan para hanapin ang taong ito. Pwede naman niyang sabihin sa akin iyon, hindi ba? Kung sakaling hindi niya aminin, bakit hindi niya aaminin? Zuching, alam mo ba kung saan sa katawan ng lalaki ang pinakamalakas o pinakamatigas? Sa katawan ng lalaki, ang pinakamalakas ay kamao. Siguradong kamao iyan. Alam niyo ba? Tingnan mo, Zuching. Ipinakita na nila ang sagot sa'yo. Pero sila, hindi naman nagsalita, di ba? Kaya, ang pinakamalakas na bahagi ng lalaki ay ang bibig. Bibig. Tama, ay ang bibig. Ang gusto ko sanang sabihin kanina, ay ang bibig. Na ipapakita ng mas malinaw at buo. Oh, Xiao Xiao, ang ibig mong sabihin, ang mga lalaki ay hindi nagsasabi ng totoo. Kung si Ginoong Yu, ay ganoon din. May taong gusto, pero hindi sasabihin sa akin. Ano ang gagawin ko? Dahil matibay ang bibig ng mga lalaki. Huwag makinig sa sinasabi niya. Tingnan kung ano ang ginagawa niya. Ang mga lalaki kasi, sa totoo lang, pare-pareho lang sila. Kapag naiintindihan mo ng lubos ang mga lalaki, kahit hindi niya sabihin, sa isang tingin lang niya, alam mo na, kung ano ang iniisip niya. Grabe, ang galing naman. Turuan mo naman ako. Gusto ko ring maintindihan ng lubos si Ginoong Yu. Ang ganitong bagay, hindi naman natuturo yan. Kailangan lang masanay ka sa pakikisalamuha sa mga lalaki. At kusa mo na lang itong malalaman. Wala nang iba, kundi sanayin ang sarili. Pwede mong gamitin sila para magsanay. Mga eksperto naman sila. Kahit ano pa ang gusto mong ipagawa sa kanila. Talaga ba? Sa ganyan, hindi na ako magpapakumbabaha. Tara na. Kayo, lahat kayo, sabay-sabay. Ayos ka rin, Wu Xiaoxiao. President Yu, pumasok ka ng ganito. Talagang hindi ito angkop. Tumabi ka. President Yu, President Yu. Kayo,